Ito pa isang balita, may may statement si Inday Sara eh. Oo, may statement at buwelta si BP Sara patungkol diyan sa sinabi ni Bongbong na magpapasko sa kulungan. Oh, sige. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Di ba sinabi na din niya yung Sona, no? Bilang na ang mga araw nyo, kayong mga smuggler. Putang ina, walang nakulong kahit isang smuggler. Ay, ganun din to. Diyan sa, diyan sa flood control, wala rin makukulong dyan. Pustahan tayo. Inang yan. Style nito ni Bongbong bulok eh. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, Payat na ni Romualdez, problemado na rin ang gago, no? Problemado na rin eh. Pucha, baka sunduin na rin to ni Satanas balang araw. dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak Hindi nga kayo nagsasampa ng kaso at all eh. For optics, tanga. Wala kayo sinasampang kaso, puro kayo daldal, puro kayo banta. naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napahigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siya pagkukulang. Hindi nga umamin na adik eh. Hindi nga gumaamin na gumagamit ng gamot kahit na masama ng bawal na gamot, yan na ganun eh. Kahit nga ngiwin, hindi umaamin, diyan pa kaya, hindi aamin yan. Utangin na. Ang kriminal, hindi mo papaamin yan. Sabi ko sa'yo, pumunta ka ng Bilibid, tanongin mo lahat ng mga sentensyado doon. Totoo bang ginawa mo yung kriminal? Hindi, biktima lang ako. Lahat ng kriminal, kahit sentensyado na, hindi aamin yan. Oo, yan, si Bongbong, hindi aamin yan. Putsang tikas ng mukha niyan. Hindi nga nila maamin na yung tatay nila yung magnanakaw. Hindi nga nila maamin na yung nanay nila magnanakaw eh. Kahit na sentensyado ng Sandigang Bayan yung nanay nila, hindi nila tinatanggap na magnanakaw yung nanay. Meron pa nga siya sinabi dito sa interview niya kanina, sa press con niya kanina tungkol sa pagbabayad ng buwis eh. Meron daw silang mga habulin na mga mali daw yung mga buwis, deklarasyon ng buwis. Siya nga eh, may utang siyang bilyon-bilyon na buwis eh. Di ba? Hindi rin niya binabayaran yung estate tax ng pamilya nila, hindi nila binabayaran eh. O, tapos ganito kakapal ang mukha nito, ganito kawalang delikadesa ito at kawalang hiya ito si Bongbong. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at Anong mga no? Ba't ganito mga ngipin ng mga mga ngipin ng mga galit sa mga Duterte, puro bulok.
Si Chel Jokno, bulok-bulok yung ngipin. Eto, si Tinyo, bulok putang ina nyo. Wala bang toothbrush sa bahay ninyo? Oo. Tingnan mo, yung ngipin, bulok. Si Chel Jokno, binabatikos mga Duterte, bulok yung ngipin. Si Trillanes, bulok yung utak. Inasaya, ewan ko ba? Si Ridon naman, kala mo may baking hindi gumagaling. O kaya yung si Sendenya no, nakangiwi, nakatabingi na yung mukha sobrang galit sa mga Duterte. Ito naman, dapat daw makasuhan si Romualdez, si Cheese. Dapat daw makasuhan, pati si tawag niyan. Pati si Bongbong. Puta, hindi naman nila kinakasuhan. Hindi naman sila nagpipetisyon. Ang binabanatan nila, puro Duterte. Ano yung style nitong mga makakaliwang bulok ang ipin ng mga ito eh. Insertions at pag-aproba sa flood control. Ang babaho ng bibig siguro niya, no? Tangina nakakadiri, no? Ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensa Sila nahihiya, humarap. Buti yung ipin ko maganda. Ina itong mga to, humarap, daldal ng daldal, tapos puro tartar yung mga ipin. naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng Bicameral Conference Committee kung saan umano nangyari. Ay nako, hindi siya membro ng Bicam Committee pero siya ang Speaker of the House. Everything is should be under his control. Kung command and responsibility ang pag-anuin natin, dapat sangkot yan. And mayroong massive corruption sa 2025 sinong pumirma niyan? Si Bongbong. If the same logic applies to Pangulong Duterte na nakakulong siya ngayon dahil siyang presidente habang nagtatrabaho ang mga pulis at humuhuli ng mga adik at sa proseso ng paghuli ng mga adik nangamatay ang mga ito, nakakulong siya ngayon kahit hindi naman siya yung direkta na di umanong gumawa ng mga operation na yan. Nakakulong siya doon kasi siya daw ang nag-utos na ang mga pulis dapat ilinisin ang Pilipinas laban sa mga adik, which is trabaho naman ng mga pulis yan. Nakakulong siya ngayon doon si Pangulong Duterte dahil sa command and responsibility. Sinabi nga ni Duterte na I take full responsibility nung mga actions ko. Again, anong action ang ginawa ni Bongbong? Pumirma siya sa budget. Ano ang partisipasyon niya sa corruption ng 2025? If the 2025 GAA is the most corrupt budget and he signed it, ibig sabihin inapprove niya itong nanakaw sa pondo ng bayan sa Pilipinas. Di siya ligtas. Talaga siya ligtas dyan. Siya presidente. Kasi kung ang gusto niyong mangyari, answerable lang si Bongbong Marcos sa lahat ng mga mabubuting nangyayari or lang natin siya, papalakpakan lang natin siya sa lahat ng mga magagandang nangyari. Yung mga pangit na nangyari, hindi kanya yan, sa kalaban yan. Hindi naman tama yun. Kasi ganyan din ang ginagawa nila Bongbong Marcos sa tatay nila eh. Lahat ng mga legacy ng tatay nila, ibinabandila nila. Oo, po siya ina-announce nila lahat ng mga magagandang nangyari nung panahon tatay niya. Expressway, yung PICC, yung Heart Center, yung 13th month, di ba ginagano nila? Pero sa pamumuno ng tatay niya, sa kabila ng magagandang mga na-achieve ng tatay niya, mas marami yung mga hindi maganda. Ano yung human rights violation, kidnapping, murder, plunder, pag nanakaw sa pera ng taong bayan, paggamit ng pondo ng ganito, ng ganyan. Inubos ang pera ng taong bayan, naging maluho, 'di ba? Hindi nila 'yun ina-acknowledge. Ang ina-acknowledge lang nila yung magaganda. Pero yung mga pangit, ayaw nila niyan. Ganun na ganun ang ginagawa nito ni Bongbong ngayon. Na yung mga magagandang nangyari kahit wala naman, ini-claim nila. Tapos yung mga pangit na nangyayari, wala silang kasalanan diyan. Kasalanan niya nung mga ahensya, kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan. Kaya nga masasabi natin si Bongbong wala talagang bayag. Naging presidente talaga si Bongbong sa titulo lang. Pero yung magsisilbi ba siya sa Pilipino, yung magiging responsable ba siya na leader, iaangat ba niya ang buhay ng mga Pilipino, wala talagang ganun, wala siyang pakialam. He's just there for the position, he's just there for the title, pero yung trabaho, kaya niyang gawin, hindi. He is the most incompetent president sa buong mundo, hindi lang to sa Pilipinas.
ang insertion sa budget. Tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang. Yung kanyang notarization, falsifikado na. Naman, judge na naturingan, pati yung notarization. Sumumpa na nga eh. Sumumpa na nga sa under oath sa Senate eh. Notaryo pa yung parang mga, alam mo talaga yung mga bayad, di no? Sinigundahan din ni Manila 6th District Siyempre. Hindi naman mananalo ito eh kung hindi sa tulong ni Bongbong. Talo yan eh. Walang bumoto dyan eh sa distrito niya eh. Tapos nakabalik siya eh sa tulong ni Garcia eh. Sino ba mag-uutos kay Garcia? O hindi ba? Sino ba amo ni Garcia? O sino ba nag-appoint kay Garcia? Si Bongbong. O natural. Alam nga naman salungatin niya si Bongbong hindi sana siya congressman ngayon. Pastor lang sana siya ngayon kung hindi dahil sa administrasyon na to. Kaya sabi ko nga sa inyo, magsasalita talaga yung mga aso. Sabi, hoy mga aso, nananahimik kayo ha. Putang ina nyo, nakuha nyo na yung mga parte ninyo ha. Ano kayo, magsalita na kayo. Kaya nagsasalita na naman sila ngayon. Representative Benny Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi pagpapabango lang ang pagdidemanda. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Ganun kagaling yung mga kriminal. Alam nga naman ikaw ang gagawa nung mismong krimen. Kaya mo naman remotely. Kaya mo naman magbigay lang ng yung mga mastermind ganyan. Nagbibigay lang ng instruction yan sa kanilang mga foot soldiers. Kayo naman. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng